Okay, so good day sa aking klase sa philosophy, and let's start having a introduction to our subject, and it's about doing philosophy. So tingnan natin siya. So our learning competency for this lesson, number one, is to compare holistic perspective from a partial perspective. Pangalawa, organize varying partial perspective to define a concept. At pangatlo, do a philosophical reflection on a concrete situation from a holistic perspective. So let's get dig in this lesson. So two ways to look at the situation. Meron tinatawag na holistic view relating to or concerned with complete system rather than with individuals. From the word itself, holistic, it means whole, buo. Okay, so ibig sabihin, pag sinabing holistic view, parang naka bird eye view ka dyan. Ano ba yung bird eye view? Di ba yung bird nasa taas, tapos from up there, nakikita niya ng maliwanag, nakikita niya malawak, yung mga information doon sa may baba. So yung holistic view is the same view, the same approach na kailangan nating matutunan in a specific situation in our lives. Also yung partial point of view. Ito naman yung not complete or total tending to treat one person, group, or thing better than other. So kumbaga, yung partial point of view, konting information lang yung mayroon tayo. Halimbawa, may nag-away. Yung partial point of view, narinig mo lang yung side ni side A. Hindi mo na pinakinggan yung side ni B, tapos nag-conclude ka na, ay si B yung may kasalanan. Holistic view, pinakinggan mo yung side ni A at pinakinggan mo rin yung side ni B, and from there makakabuo ka ngayon ng conclusion ano ba talaga yung pinagmulan o totoong nangyari doon sa pinag-awayan nila. Okay? So pag sinabing holistic, look at all the aspect of given problem or situation. Si partial kasi looks at only at limited number of aspect of the given problem or situation. So ginagawa kasi ng holistic, all aspect, lahat ng pwedeng pagsimulan or information na kailangan, tinitignan niya as a source para makapag-conclude ka sa isang problema or sa isang sitwasyon. Pero si partial, kumukuha lang siya ng mga limited or pili lang yung mga information na meron siya para makapag-decide. Si holistic, all aspects are giving importance when making a conclusion. Ayan. Pagdating naman sa kay holistic ulit, all aspects are tied in together. So yung mga nakuhang maliliit na impormasyon, pinagsasama-sama yan to form a general overview of the problem or the situation. So para makapag-conclude siya, okay, ito talaga yung problema. Si partial point of view, conclusion are made based on considering some but not all sides of the problem or situation. Gaya nga ng example natin kanina patungkol kay student A at student B. Ito yung example ng holistic view. Example, a teacher listen first to both stories of her two students arguing before making any conclusion about the issue. So, yung holistic approach, yung isang teacher daw, tinitignan niya muna o nakinig muna siya sa paliwanag ng student A at ng student B bago magkaroon ng conclusion about doon sa issue or about doon sa nangyari. Si partial point of view naman, a teacher is called a student A after student B accused him of stealing her pencil case. However, the teacher only listened to the story of student B and not to student A before deciding to scold the student. So, si partial point of view, halimbawa, student A, tahimik lang siya. Tapos si student B, sabi, biglang nagsumbong kay teacher, teacher, si student A, kinuha po yung aking pencil case o ninakawan po ako. So, without asking student A kung totoo ba na kinuha niya yung pencil case ni student B, biglang na lang nagalit si teacher. Nag-accuse agad si teacher na totoo na kinuha, totoo na ninakaw. Na there is a possibility na hindi naman pala pwedeng si student C or student D pala ang kumuha. Pero already nakapag-made na agad ng conclusion si teacher kung sino ang kumuha kahit hindi pa nalalaman ang totoong mga nangyari. So, holistic view versus partial point of view. Eto,
very short lang naman yung ating introduction dahil i-discuss ko rin mamaya sa inyo yung magiging performance task ninyo sa aking subject at saka yung mga maging activity. So, basahin natin itong mga post na ito. Disappointed sa work ethic. Kumain ako sa Jollibee kanina. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako na-disappoint sa work ethic ng isang Jollibee worker. Nasanay ako na masayahin at full of energy ang mga crew ng sikat na food chain na ito, pero di ako makapaniwala sa nakita ko. May natutulog. Naiintindihan ko kung pagod siya, pero sana naman doon siya natulog sa lugar kung saan di siya makikita ng mga customers, lalo na't busy ang store ng mga oras na yon. Ang nakakainis pa, hinayaan lang siya ng mga kasamahan niya, pati ng manager nila. Hindi ako nakatiis, kinunang ko siya ng picture. Nakita mo ba? So, having this comment, ano kaya yung nai-imagine mo na doon sa pangyayari, doon sa senaryo? Tuloy natin ha. Another comment, kung makahusga ka, parang wagas. Hindi mo kasi alam kung gaano kahirap magtrabaho sa Jollibee yan. Ang pinakamahirap sa lahat na trabaho. Hindi mo lang naiintindihan kasi mayaman kayo. Pagod yan kasi nag-aral ang iba sa kanila. Ganyang buhay, mahirap. Kung mayaman ka, huwag kang manghusga. So, ito namang comment na ito ay nagtanggol naman doon sa isang crew. So, meron tayong dalawang side dito. Yung isa, nag-disappointed siya doon sa nakita niya, doon sa Jollibee. Yung isa naman, pinagtatanggol niya yung nandoon sa Jollibee. Ayan. So, with these mga comments, ano na kaya ang tumatakbo sa isipan mo? Ano kaya yung nangyari talaga? Ito pang isa. Akala mo kung sino kang magreklamo, kisyo customer ka, hindi mo alam masama ang pakiramdam ng worker, hindi talaga kaya magtrabaho sa time na yon. Sama ng ugali mo, pinaglihi ka siguro ng nanay mo sa hayop na may sungay, kaya ganyan ka. Ayan na, nagagalit na, no? Sa tingin mo, ano kaya yung mga senaryo na ito? Ano kaya yung ginagawa talaga ng crew doon sa Jollibee store? Ito pa isa. Sana maintindihan mo din kalagayan ng crew, tol. Malay mo, kaya siya natutulog dahil baka nilalagnat siya o may sakit siya dahil ikaw na nga nagsabi na pinababayaan siya matulog ng mga kasama niya, pati ng manager, hinayaan siya. Isip-isip din tol, pagod din yan. Sa tingin nyo, ano kaya yung pagkakamali nung unang nag-comment natin? Sino kaya ang tama sa kanila? Yung unang nag-comment o yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Kasi pang-apat na to, na against doon sa unang nag-comment. So, to fully understand what's happening doon sa post or sa comment nung unang binasa natin, ito yung picture. Yan yung picture doon sa Jollibee store. So, nakikita nyo ba kung nasaan yung natutulog dyan? Nakikita nyo? Ayan. So, tignan natin ha. I-click ko pang isa para makita nyo kung nasaan yung natutulog. Nakita nyo na. Yan si Jollibee. So, yan yung tinutukoy nung nag-comment kanina, nag-post kanina na hinahayaan lang ng manager na natutulog. So, it just a witty thing para pagtawanan, para pagdiskusyonan. Pero kung mapapansin ninyo, without knowing the whole context, there are people nag-conclude, masama yung ugali nung unang nag-post. Okay? So, nagigets nyo na yung difference ng holistic and partial point of view. Si holistic kasi tinitignan niya muna. Halimbawa, nabasa mo yung comment and then tinignan mo yung picture, maiintindihan mo na hindi pala pertaining sa totoong senaryo yung comment o yung post ng isang tao. Maiintindihan mo na ito pala ay tungkol lamang sa something na makakapasaya sa kanila. Okay? Pero, excuse me, pero, in a partial point of view, nabasa mo lang yung comment and then nag-react ka na agad. Kahit na hindi mo pa alam yung buong istorya ng mga pangyayari. So, pag sinabi kasi nating philosophy,
It comes from the two Greek words, philos, which is love, and sophia, which is wisdom. Which mean, pag pinagsama natin yan, love of wisdom. So, doing philosophy is looking at the reality of holistic perspective and not from a partial point of view. So, kapag ginagawa natin yung pamimilosopo, ang ginagawa natin dyan, ang tinitingnan natin is yung holistic perspective, yung kabuuan. Hindi lang tayo basta-basta nagde-decide sa kaunting impormasyon na nakuha lang natin with someone na maaaring itinatago pa yung iba pang mahahalagang mga impormasyon. Ito yung personal definition ko sa philosophy. Sabi natin, philosophy is about the love of wisdom. And I think if you love wisdom, you will have the correct way of thinking. Okay? So for to me, philosophy is about correct way of living. Why? Because correct way of thinking will leads to correct way of reasoning. Correct way of reasoning will leads to correct way of response. Correct way of response will lead to correct way of living. In conclusion, para sa akin, philosophy is about correct way of living. According to James chapter 3 verse 15, such wisdom does not come down from heaven but is earthly, unspiritual, and demonic. Alam mo, there are informations, wisdom, knowledge na meron dito sa mundo na hindi ina-acknowledge yung existence ni God, na kung saan even the word itself tells there is God. Yung mga bagay na na-enjoy mo ngayon, yung hangin, yung perfectong ayos ng ating mundo, layo nito sa araw, lahat ng yan ay nagpapatunay na merong designer, merong nag-create ng mundo. Pero ang mundo natin itinuturo that there is God. In fact, in our high school elementary days, itinuturo sa atin na ang tao ay galing sa evolusyon. Pero maraming mga butas ang evolusyon na yan para mas paniwalaan ng mga tao na tayo ay nanggaling mula sa iisang lahi lamang. O nagmula tayo sa lahi ng mga unggoy na nag-evolve at ngayon ay naging tao. Also in 1 Corinthians chapter 2 verse 13, when we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's word to explain spiritual truths. So there are truths. And yan ay mga ilan din na bagay na pag-uusapan natin sa mga susunod na lessons natin dito sa philosophy class natin. And also in Colossians chapter 2 verse 7 to 8, let your roots grow down into Him. For to me, ang beginning ng wisdom is when we know God in our lives. And let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking, from the spiritual powers of this world, rather than from Christ. So, for our written works, magkakaroon tayo ng mga quizzes. So, magkakaroon tayo ng this coming Wednesday, I think. I'm gonna post a very short true or false na quiz natin regarding sa ating very short lang din na napag-aralan patungkol sa holistic point of view at partial point of view. And for your performance task naman, I want you na magsulat ng journals. So, every week ay isang journal ang isusulat ninyo hanggang sa matapos yung ating semester. So, once a week lang naman kayo magjo-journal, huwag kayo mag-alala kasi ako lang naman ang makakabasa ng mga journals ninyo. Doon sa journals ninyo, ilalagay nyo yung mga life experience ninyo o mga something na sa tingin ninyo ay okay lang na mabasa ko or something na nais nyong malaman ko patungkol sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ang lahat ng mga information na yan ay hindi ko ibibigay kahit kanino, even it requested man sa akin, only me, only my eyes ang makakita ng mga journals na iyan. So, Sir Carlo, bakit ba tayo may mga journals? Ang purpose kung bakit tayo may mga journals is para sa akin, holistically, makita ko kung sino ka, anong klaseng tao ka, ano yung mga bagay na sa tingin ko din ay pwede kong maging participation
to help you to grow as an individual and to help you also na magkaroon ng wisdom, tamang wisdom na kakailanganin to prepare your life, to prepare yourself living in this world. Ayan. So, I hope I answered the question bakit kailangan meron tayong mga journals. Okay? So, that's the end of our introduction for philosophy class. At sa mga susunod na weeks pa, magkikita-kita pa tayo sa ating video recorded na klase. Okay? So, yun lang. Maraming salamat.